Nag-iwan na matinding pinsala ang Super Typhoon Nando sa Calayan Island at Babuyang Claro sa Cagayan. Samantala, may 6 din na mangingisda ang patuloy na pinaghahanap matapos tumaob ang kanilang bangka. Si Teresa Campos sa Radyo Pilipinas Tugigaraw sa sentro ng balita. Mga natuklap na bubong ng bahay, mga nabuwal na mga puno at mga nasira mga istruktura. Ganyan ang iniwang pinsala ng paggagupit ng Super Typhoon Nando dito sa main Calayan Island at Babuyang Claro sa Cagayan. Sa panayam kay Centro 2, punong barangay Romel Remolacio, nanawagan ng opisyal ng bayanihan para agad na maibalik sa normal ang sitwasyon ng mga apektadong lugar. Matinding pinsala kasi ang iniwan ng bagyong Nando sa kanilang barangay. Masapol iti bayanihan panagkay sa hanam madala na pulos detoy dalan tayo. Kaputin adunga na tong mga poste na adunga debris. Ini kung parami ti egay napigpig sa daytoy. Sa ngayon ay unti-unti nang bumabalik sa kanilang tahanan ang 789 na pamilyang lumikas dahil sa bagyong Nando. Samantala, nagpapatuloy naman ang search, rescue and retrieval operations ng Coast Guard District Northeastern Luzon sa 6 pang nawawalang mangingisda na sakay ng tumaob na bangka sa San Vicente Port, Santa Ana, Cagayan. Gumamit na ng chainsaw ang mga tauhan ng PCG para malaman kung may na-trap pang crew sa loob. Ayon sa Coast Guard, bukod sa 6 na nawawala, 1 na ang naitalang nasawi habang 6 pa ang nailigtas. Batay sa initial report, pawang mga taga Quezon ang sakay ng bangka at plano sana na makisilong sa lalawigan ng Aurora. Kaya lamang inabutan sila ng malakas at malalaking alon dulot ng bagyo kung kaya sa San Vicente Port na sila humimpil kahapon. Umaasa naman ang PCG na sa lalong madaling panahon, mahanap ang 6 pang nawawalang crew lalo't malalakas pa rin ang hampas ng alon doon. Mula sa Tuguegarao City para sa Integrated State Media, Teresa Campos ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.